Hi mga Kamshi, for today's video, ito ang aming simple Christmas celebration. At alam nyo ba na that day lang din kami nagtayo ng aming Christmas tree at naglagay ng mga decoration dahil sa sobrang busy namin. And syempre, bago yan, please don't forget to like and follow my Facebook page, Mom She Lizette, and my YouTube channel, Mom She Liz. Subscribe na rin kayo para maging updated kayo sa mga video upload ko. And now, let's do this! May kakaiba naman sa inyong table. So, tatlong materials lang yung ginamit ko dito. Ayan, carrots, cat-cat, at toothpick. So, actually, pwede rin namang ibang fruits ang ilagay nyo dyan. Ako kasi, cat-cat yung nakita ko dong mas mura kumpara sa grapes. And pag grapes, mas marami yung gagamitin natin. Basta pili lang kayo ng carrots na malaki or maganda yung shape na cone shape siya. And then, ganyan lang, ipo-form lang natin yung ating cat-cat based sa shape ng carrots. Napakadali lang gawin kasi tutusok-tusok lang. Tapos meron ka ng magandang pang-accent sa table mo. Nga pala, no, pag tinusok nyo, huwag nyo itusok sa mismong laman ha. Dapat sa may bandang gitna lang, sa balat lang niya. Para kahit tanggalin nyo na yan or hindi nyo agad kakainin yung cat-cat, okay pa rin yung itsura niya. So, ayan na, malapit na matapos. Depende rin sa inyo kung gaano kalalaki yung cat-cat na pipiliin nyo. Sa akin, buti na lang sakto. May nakita ako na ganito lang kaliliit. And kasi, bagay na bagay lang rin siya dito sa carrots na nabili ko. Dahil ito na yung pinakamalaki. Dahil sa grocery lang ako namili. Pero kung meron kayong enough time, mas maganda siguro sa palengke. Mas malalaki pa dyan. At mas maganda yung carrots na shape na mabibili nyo. So, ayan na. Malapit na. Matatapos na tayo. Madali lang naman to. Hindi naman to kakain ng ilang oras. Mga ilang minutes lang naman to gagawin. So, ito na for our finished product. Diba? Ayan na, ang aking cat-cat tree. Sakto, hindi na kailangan kumain ng malaking space para yung 12 fruits nyo this coming New Year ay kasyang-kasya. Bukod doon, meron pa kayong magandang decoration. At syempre, bago natin simulan ang ating selebrasyon, kailangan muna tayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon sa kanyang pagmamahal at biyayang pinagkakaroon sa atin sa araw-araw. Pagka-uwi nga natin, galing sa ating pagsisimba, ayan, sinimulan ko na agad ang pagluluto para may mailagay na tayo agad sa ating table at umabot tayo ng bago mag alas 12 nakapag-prepare na tayo para sa ating cream cheese penny pasta in sun-dried tomato. So, ayan, ginisa ko lang bawang sibuyas. Tapos, ang aking pinakasahog ay yung tuna in can. So, napakasimple lang at napakadali lang nitong gawin dahil request nila and favorite nila ang penny na pasta. After mag-isa, yan, ilalagay na natin dito yung ating sun-dried tomato. Napakadali lang itong recipe na to at napakasarap, promise. Wala na kayong mga titimpla or anything na gagawin. Ayan, basta hulog-hulog lang, dagdag-dagdag lang, lagay-lagay lang ng mga ingredient and then halo-halo. And anyway, alam ko, meron akong video na kung paano ko talaga step by step ginawa itong aking penny pasta with cream cheese and sun-dried tomato. O, diba, parang binanggit ko yung buong ingredient sa title ng aking niluto. Well, ayan, hanapin nyo lang. Christmas time din ba yun? 3 years ago. Check my video sa upload sa aking channel. Ayun, tapos nilagay ko na yung aking mushroom. So, para maiba lang, ay buong mushroom ang aking lagay. Tapos, ito na yung ating cream cheese. So, syempre, lalamihan natin yung cream cheese para mas masarap. So, ito na. Ayan na siya. Hinalo-halo ko na. So, haluin natin maigi. Kailangan bawat pasta ay malagyan ng sauce. So, tas after nyan, lalagyan ko pa rin yan ng quick melt cheese and other cheeses dahil alam nyo naman na, diba, mahilig kami sa cheese. We love cheese. So, hindi kami nagtitipid sa cheese. At char lang yon.
At ito na ang aming handa para sa ating Christmas celebration. Of course, sa birthday celebration ni Jesus. So, simpleng-simple lang. Meron lang akong char-char board. Charot-charot board. Ayan, tawag ko dyan, charot-charot board. Kasi kung ano lang yung meron dyan. Siyempre, different cheeses. Tapos, meron akong ham and at tiempo. Ayan. Tapos, sinamahan ko lang din ng mga cookies na maliliit. Tapos, mga fruits. Para maganda tignan yung ating char-char board. Diba? Ito lang kasimple. Tapos ito, yung aking pasta. Dinagdagan ko pa ng cheese. Ayan, quick melt cheese. Pero hindi ko natunaw. Hindi natunaw lahat. And slice of bread. Sakto naman na may binigay yung kapitbahay namin na embutido. Ang napakasarap ng embutido niya. Tapos ito lang yung fruits na nandito sa table ko. Ayan yung kaninang ginawa natin na aking kiat-kiat tree. Tapos itong mga dessert na yan ay bigay lang din. O diba, ang daming blessing. Kaya hindi ako masyadong nagluto. So ang talagang niluto ko lang dyan ay yung aking pasta. Kaya napakainam, di ba? Wala kang masyadong dikpitin. Tapos kinabukasan, wala ka rin masyadong iinitin. Dahil ang mga to ay nagsasawa sa paulit-ulit na ulam. And laging gusto nila ay bago. Kung may matira man, dapat konti lang. Kaya nasanay ako, nasaktuhan lang lagi. O diba, para talaga silang may kusinera. Char! So, ayan, kakain na tayo. Nakapag-bless the food na kami. And it's already 12 midnight. So, magno-noche buena kami. And we really practice that. And nag-ano naman kami, may snack naman in between. So, hindi naman talaga gutom na gutom. So, ayan, ang aming munting at simpleng handa. Dahil kinabukasan naman ay birthday ni Daddy. Ay, 25 na pala, no? December 25 kasi yung birthday ni Daddy, aking father-in-law. So, kinabukasan ay sa Las Piñas naman kami magsi-celebrate. Kasama yung mga kapatid ng aking husband. Ando naman kami lahat. So, another party na naman yon. So, for pang ilang party ko na ba to? So far, nakakalima na ako dahil yung mga ilang video na in-upload ko, 5 or 4. Kaya naman, it's the most wonderful time of the year. Although, maraming pagsubok, struggle sa buhay, pero hindi naman nawawala yon. Kasi ang Pasko ay si Kristo. Dahil si Kristo ang nagbigay ng kanyang buhay at pagmamahal sa ating lahat. At naniniwala ako na ang Pasko ay hindi lang para sa mga bata. Ang Pasko ay para din sa mga taong may pinagdadaanan, mga may problema sa buhay, kalusugan, at pang pagsubok na meron. Dahil it reminds us na merong Diyos na isinilang, na nagtubos ng ating mga kasalanan, at may Diyos din na tutulong kung ano man ang ating pinagdadaanan. Kaya kahit anong pagsubok pa yan, tuloy pa rin ang Pasko. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Please don't forget to follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. God bless!